Magandang umaga mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. SILG Remulla, di kumbinsidong problema sa grado ang motibo sa Zamboanga School shooting. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Kyle Bullias. Hindi kumbinsido si Interior Secretary John Vic Remulla na problema sa grades ang motibo sa likod ng Zamboanga School shooting. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Remulla na exposed na sa mga violenteng content ang estudyanteng shooter mula sa isang nihilistic na website. Batay sa ginawang pagsusuri sa smartphone ng bata, napag-alamang pinag-aaralan umano nito ang iba't ibang mga serial killer at mga mass murderer. Wala rin umanong indikasyon na pinunteriya ng estudyante ang kanyang guro at malabo ring problema sa grado ang motibo dahil nitong Agosto lamang nagsimula ang klase pero noong Marso pa lamang ay exposed na ito sa mga violenteng video. Kasi sa lahat ng drawings niya, wala namang sinabi, wala siyang sinabi na kung sino patay niya. Parang kung sino lang makita niya. Walang description eh. But we're not ruling it out. Kasi titignan namin yung grades niya. Kasi until we see and talk to the teacher and look at his performance, doon lang natin malalaman kung ano nangyari. Kung bakit nag-spiral. Pero if you guys come to see about it, March pa eh. Di ba nag-upisa ang school natin itong August? Ito lang, bago lang. Bago lang. Pero March pa lang ginagawa niya na. So, I find it hard to believe na grades yung dahilan. Yung summer vacation, nag-uumpis na siya. Bukod dito, hirap din umano si Remulla na paniwalaan ang pahayag ng ama ng shooter na naiiwan umano sa kanyang sasakyan ng baril na ginamit sa krimen. Ayon kay Remulla, posibleng sa bahay pa lamang ay nakuha na ng bata ang mga armas at ipinuslit ito sa loob ng paaralan. Sa kabila nito, iginiit ni Remulla na hindi pa tapos ang investigasyon at sinisilip nila ang lahat ng anggulo para matukoy na ang motibo. Bukod dito, binigyang diin din ng kalihim ang kahalagahan ng responsible gun ownership. Sabi ni Remulla, halos kahalintulad ito na nangyaring school shooting sa Tacloban City kung saan mayroon ding access sa baril ang mga sangkot na kabataan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mga lugar na nakapagtala ng self-rated hunger base sa Opta survey, tututukan ng Marcos admin. Aalamin ng Malacanang kung saang mga lugar eksakto nagmula ang mga Pilipino na nagsabi na nakaranas sila ng kagutuman, base sa self-rated poverty at hunger survey ng Opta Research para sa ikalawang quarter ng 2026 na nasa 39 at 21%. Ito ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro ay dahil sa katatapos lamang na survey ng Social Weather Station, kinakitaan ng improvement ang walang gutom program ng administrasyon. Sa SWS survey, lumalabas na nasa 600,000 na pamilyang Pilipino na ang maituturing na food secured. Bukod dito, tuloy-tuloy aniya ang mga programa ng Department of Social Welfare and Development upang maibsan ang kagutuman sa hanay ng mga Pilipino. Ayon kay Castro, kung hindi talaga alam ng mga tumugon sa survey ang walang gutom program, natural lamang na magkakaroon ng pagkakaiba sa resulta ng mga pag-aaral dahil hindi nila naramdaman ang benepisyo nito. Dahil dito, tututukan aniya ng pamahalaan ang pagpapalakas pa sa programa upang mas maraming nangangailangang pamilyang Pilipino ang maabot. Pero, una nang sinabi ng DSWD na ang target ng administrasyon na iakyat sa 750,000 food poor families ang maserbisyuhan ng programa upang matugunan ang involuntary hunger sa bansa. Ito dahil tuloy-tuloy po ang programa ng DSWD para maibsan nga po ang kagutuman ng ating mga kababayan. So, medyo hindi po sila nagtugma. Well, anyway, tinanong ko po kasi ito sa SWS. Since sila po ay medyo accurate yung kanilang numero dahil mismong diretso sila doon sa mga taong nakaranas nung programa ng Pangulo na walang gutom program. Pero tinanong ko rin kapag kasi pag in general at random yung mga respondents na malamang ay hindi alam yung programa or hindi nila naramdaman, so maiiba talaga ang numero. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.